Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, we are going to custom repaint the McFarlane Toys 1/6 scale na Spider-Man statue from the Marvel Superheroes Secret Wars. Okay, so meron na tayong review nito sa ating previous video. So if you wanna watch that, exit nyo muna itong video na to and watch the previous videos na in-upload ko. Okay, tapos ang gagawin natin dito, comic book paint style, mag-apply tayo ng highlights 1, highlights 2, highlights 3, and then line art. And then after that, top coat. Tapos dito, actually ganun din, yun na yung mismong process na gagawin natin. So first, mag-apply tayo ng primer, number 191 flat clear. Okay, first step natin, mag-apply tayo ng highlights layer 1. So we are going to use Hero Paints water-based acrylic cobalt blue. Thank you very much Hero Paints for sponsoring this video. Tapos medyo mas large yung brush na gagamitin ko ngayon. Kasi malaki yung ano natin, malaki yung statue natin. So ang gagawin nating movement ng brush ay ito. Flicking motion. So ipe-press lang natin and flick. So press and flick. So ito yung mga areas na natatamaan ng ilaw. So ito yung highlights layer natin. Okay? Don't be afraid sa paglalatag ng mga colors. Kasi kunwari magkamali kayo, wala namang problema, pwede naman natin patungan ng colors yun. Diba? So ang concept natin dito, mag-apply tayo ng layers and layers of paint para accumulate siya na parang nag-add tayo ng layers of highlights para siyang magiging 3D, pero 2D yung execution. Okay, tapos na tayo dun sa highlights 1. Ngayon highlights 2 naman using coral blue. Okay, so ganun lang din yung gagawin natin. Flicking brush motion lang din. Tapos lagay lang natin, i-overlay lang natin dun sa mga areas na nalapatan na natin ng color, ng previous color. Okay, so this case it is sa legs. Okay. Okay, next na step, gagawa naman tayo ng mga feathering lines using a finer brush. Pero yung paint natin, coral blue pa din. Okay, dun sa mga parts na to, yung nagfe-feather yung paint, pwede natin siya lagyan ng mga cross-hatching or feathering lines or transition lines. Para magkaroon ng illusion na nagfe-fade yung ink or nagfe-fade yung light. Okay, tapos yung next layer naman natin, mag-add naman tayo ng white para mas magkaroon ng layer of highlights. Another layer of highlights. Okay. So kung dito sa legs, ganun pa din. Overlay lang natin doon sa previous color. Okay. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done sa ating Spider-Man black suit na custom repaint project. So yung base niya, gumawa lang din ako ng nagpahid lang din ako ng paints using a dry brushing technique para magkaroon ng layer of highlights and weathering. Tapos nag-dry brush din ako ng black over the orange part para magkaroon ng konting line art. Tapos dito rin, nag-apply din ako ng white paint for additional highlights sa arm ni Doc Ock. Tapos gumamit din ako nito, yung twin marker, para maglagay ng mga thin lines dun sa shield ni Captain America. Then, yun. Tapos recap lang din natin yung ginawa natin dito sa Yan, recap lang din natin yung ginawa natin dito sa project natin. Nag-apply tayo ng flat clear, tapos highlights 1, highlights 2, and then highlights 3. Tapos
line art dito sa sa logo, and then mag-apply din tayo ng colors dun sa base. And then yun, tapos na yung ating project. So here's the full shot. Teka lang, adjust lang natin ang camera. Yan, so ito yung base nya. Medyo ang lakas ng ulan dito ngayon, umabagyo. Ito yung front shot, okay, front. Ito yung back. Tapos pero kinulayan ko na rin yung spider sense nya ng mga highlights. Okay. Tapos ito yung close-up shots, yung logo. Meron din line art sa eyes. And then dito rin sa likod. Meron din dito sa section ng kanyang palm, ng hand. Okay. So yun mga ma'am sir, that's it. We are done sa ating repaint project dito sa Spider-Man. So ang next naman natin itong Spider-Man na blue and red version. So yun mga ma'am sir, thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye.